Hello sa mga all at shout out sa mga all. Yun, thank you very much sa mga nagko-comment at nanonood sa aking maliit na channel. Thank you very much. Meron lang akong na basa at napakinggan, no? Parang di ako naniniwala rito eh. Wag naman sana, no? Wag naman sana. Sa napakinggan ko ito at napanood pala. Naku, wag naman po sana. Please lang. grabe na talaga itong nangyayari. Ito, pakinggan natin para masyadong malakas yata ito. Pakinggan natin. Palagay ko na nyo na rin to. Palagay ko na panood nyo na rin siguro ito. So sa mga hindi pa nakapanood ito, pakinggan nyo Pakinggan nyo na lang. Hindi natin pwede i-share to ng mismong video dahil alam mo na. Pero hindi ako naniniwala rito. Ito, pakinggan nyo Proceedings kay Vice President Sara Duterte, maugong ang usap-usapan, bumabaha umano ang pera sa batasang pambansa. Naku po, bakit naman ganun? Hindi ako naniniwala rito. Bakit ganun? Ito po ay mula sa Abante News na which is napanood din natin sa sa Bilyonaryo News. Ba't naman ganun? Wag naman, hindi ako naniniwala. Kaya pakinggan pa natin May ginagawa umanong pagkumpas si House Majority Leader Sandro Marcos para yun na nga ba sinasabi natin, no? Isa rin to sa hindi mapagkatiwalaan. Grabe naman yan. Iisa lang yung kalaban nyo, no? Isang babae lang ang kalaban nyo, tapos kailangan nyo pang gumamit ng pera ng bayan. Akalain mo kasi kaya nila ginagawa ito para makakuha ng boto. Parang nangyari na to last time 'Di ba nung tinry nilang magkaroon ng impeachment, 'di ba nagmudmud ng pera para makakuha ng boto. Kaya ang daming pumabor na matuloy ang impeachment, no? Dahil dun sa pera. Dahil pagka hindi ka sumama ay hindi ka mabibigyan ng budget itong galing sa HOR, no? Antindi naman talaga nito. Bakit naman ganun? Iisa lang ang inyong kalaban ay ginaganyan nyo pa. Naku po. Ito, patuloy nating pakinggan. Ano bang susunod na sasabihin nito? Ito mula sa Abante News, which is napanood din natin sa Bilyonaryo News. makakuha ng sapat na boto sa impeachment. Yan ang political update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Yan, Abante Antindi naman talaga. Bakit naman ganon? Gagamitin nyo yung pondo ng bayan, no? Para lang makapag-impeach ng isang tao. Antayin nyo na lang kasi yung 2028, di ba? Para naman doon malaman kung actually kung ayaw ng mga tao sa mga Duterte, kay Sara Duterte, pagdating sa 2028 kahit hindi nyo siya ma-impeach ngayon, no, kung ayaw ng mga tao ay hindi yan mananalo, di ba? Pero pag ginusto ng mga tao, sorry na lang kayo talaga. Yun ang ano dyan eh. Ngayon, kung sinasabi nyo na meron siyang hindi maipaliwanag na mga ginastos, di ba piniliwanag na ng ng COA? Hindi pa rin kayo naniniwala. Okay, ibalik natin sa inyo, sa mga congressman and congresswoman na tumatanggap ng mali-maleta, no? Na kumakalat na rin ngayon sa social media, which is dun medyo naniniwala tayo. Meron pa nga kumakalat na naghati-hati sila na may hawak pa silang mga paper bag. Grabe, no? Ganun na ba yung mga nakaupo sa pwesto sa gobyerno natin? Hindi nyo ba naiisip yung mga kababayan natin, no? Kasama na tayo dun, na naghihirap, napakaraming naghihirap ngayon sa ating bansa. Kaya nga tayo rin ay napunta ng ibang bansa dahil nga kailangan. Dahil pag manatili ka sa bansa natin, paano na lang yan?
Grabe, grabe. Grabe talaga. Ewan ko lang kung bakit nagkaganyan yan ang ating mga politician sa atin. Oh, mayroon pa isang balita dyan. Yung sa Ifugao nga. Tama ba ang pag-pronounce ko? Ifugao. Yung isang mayor doon, inimbita si BP Sara, no? Para mag-guest doon sa fiesta yata yun, fiesta. Alam nyo ba kung ano nangyari? Yung pondo na dapat 80 million, no, para sa Ifugao, kinancel. Aprobado na. Ay grabe. Ano na lang mangyayari diyan, ano? Na lahat ng sumusuporta sa kay BP Sara ay hindi talaga nila bibigyan ng pondo. Halatang halata naman pagka ganyan. Alam niyo mga congressman, no? Congresswoman, dapat na lang talaga antayin niyo na lang yung 2028. Ang ginagastos niyo sa pagpa-impeach kay BP Sara ay napakalaki. Ay kung itinulong niyo na lang yan sa sa taong bayan. 'Di ba? Pera naman namin yan, mga taong bayan, 'di ba? Mga taxpayer. 'Di ba? So grabe naman. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Grabe. Mahaba-haba pa ito eh. Kung pakikinggan nating buo. Higit kalahating bilyong piso kada buwan ang inilaan umano ng liderato ng Kamara bilang appearance fee para sa mga miyembro ng House Justice Committee na tumalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe, ang laki ng halaga. Appearance pa lang yun. Grabe, no? Ayon sa impormante ng Politico Abante, may 650 million pesos umanong inilabas ngayong Abril ang isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa para sa mga dumalo sa impeachment hearings. Grabe, sa basement. Sa basement pa ng Batasang Pambansa. Grabe naman yan. Ang laki ng halaga. Ginawa habang nakabreak ang Kongreso. Sa Mayo, makatatanggap umano ang mga kongresista ng karagdagang 650 million pesos. Kaya suma total, nasa 1.3 billion pesos daw ang inilaang appearance fee para sa mga makikilahok sa impeachment proceedings. 1.4? 1.4 ba yun? Grabe, nabingi ako sa laki ng halaga para lang sa appearance. Grabe, no? Ay grabe, kung itinulong na lang sa mga kababayan natin yan, maraming natulungan sana. Ayon sa informante ng Politico at Abante, matatanda ang unanimous sa naging boto ng komite sa paghanap ng probable cause para ma-impeach si Duterte. Ayon sa informante ng Politico at Abante, iba pa raw ang appearance fee sa karagdagang pondong matatanggap ng mga mambabatas para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Kasama sa miyembro ng PFP sina House Speaker Bogie D at ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos. Yun, kaya ganun. Kaya hanggat hindi napapalitan ng mga to, ay ubos ang pera, ubos ang kaban ng bayan, ubos ang mga taxes natin. Grabe ngayon. Tanda na rin tayo, pero ngayon pa lang tayo nakarinig ng ganitong sobrang corruption. Grabe. Ayoko maniwala. Antindi nito. Napabalitang nagtatawag na raw ng mga kongresista kaugnay sa impeachment. Sa May 11 na ang botohan sa plenaryo tungkol sa impeachment ng pangalawang Pangulo. At ayon sa informante ng Politico Abante, posible raw maglabas na naman ng pera ang liderato ng Kamara para maabot ang target umano nila na 200 boto para matuloy ang impeachment trial. Grabe. Labas na lang ng labas ng pera para lang matuloy ang impeachment. Naku, nakakahiya, no? Nakakahiya yung mga politician sa atin na ginagamit ang pera ng taong bayan para lang sa makapagpa-impeach, no? Grabe. Sana na lang antayin na lang nila yung 2028 talaga. Kasi ang target talaga nila hindi na makatakbo si BP Sara. Pero malabo yan. Sa totoo lang, pagka sa tinutuloy-tuloy nilang ginagawang ganyan at pagka nanalo si BP Sara sa 2028,
sa pagka-presidente, peng-peng, no? Yari kayong lahat, yung mga tumitira ngayon sa kanya. At isa pa, wag kayo, baka mamaya ma-impeach nyo nga si BP Sara, hindi na makatakbo. Paano yung kapatid? Baka biglang tumakbo yan. Ano? Grabe, ayoko maniwala talaga. Grabe, antindi, ayoko maniwala. Kaya dahil dyan, maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa, kapayapaan sa bawat puso't isipan, at magkaroon ng pagbabago sana sa ating bayang Pilipinas. God bless everyone.